Palaging minimension ni John Caraquet na, Ako nga pala si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Sino ba si Mrs.? sino ba si Mrs.? Ngayon guys, makilala niyo na si Mrs. Nurse ako sa Pinas, tapos dinala ko dito si husband. Kung ganito mag-alaga ng pasyente ito, mas maalaga ito sa amin. Oo. Oo. Iba talaga pag may partner ka na nurse bro. Iba mag-alaga. Oo. Yata. Hindi sure. Hindi mas ibang mas iba magmahal yung mga Nagmamahal. engineer. Iba rin. Grabing estimation. Ayaw na namin mag-LDR ulit. Dahil dun sa Mahirap. Mahirap, di ba? Simula nun, parang nag-promise kami, kung nasan yung isa, doon dapat yung isa. Happy Valentine's Day to all. Ako naman bro, I represent all the singles sa Valentine's bro. Meron namang family. Oo naman. Meron namang friends, di ba? Pero kung may gustong mag-PM Oo dyan, na. pwede naman. Pwede ka mabon. What's up, Nurse Squad? This is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Bro, Bro, love is in the air na talaga ngayon, no? yes bro, hindi lang love, meron ding virus. ang daming ano ngayon kasi malamig, di ba? Daming nalalanghap. Correct. Kumusta naman ang heart ng isang siege man to? Eto, medyo congested, bro. Bakit? Ilan na bang EF mo? EF, di ko alam yung EF ko, bro, yung ejection fraction ko, but meron akong 3 EFs. Okay, ano yan? Anong 3 EFs na yan? Energetic families, friends, and fans. Wow, Fans. Iba talaga pag maraming fans. Oo. So bro, ang guest natin ngayon, speaking of heart, Mm-mm. parang nakaka-inlove mag-interview ng guest natin ngayon. Correct. Ikaw ba, kumusta ba yung love life mo, bro? Oh, siyempre, yan? Excellent. Ang daming nanood ng mo, di ba? Nung Media last time. Oh, hindi ko nga akalain eh. May umiyak pa, di ba? May pala, manonood ng love life namin. Diyos Yeah. ko. Baka ngayon, bro. Pero thank you po so much sa lahat ng nanood at Correct. lahat ng umiyak. Yes. Baka ngayon sa episode na to, meron ding iiyak. Tingnan May natin. tissue ba tayo? Meron naka-ready, bro. Meron naman. So, bro, wag na tayong mapatumpik-tumpik pa. Pakilala natin yung guest natin. Okay. So, it's time for the Nursing Handover! Okay, for our nursing handover, our guest for today is a couple diagnosis of perfect pair syndrome. Wow. They're married for the past 9 years. 9 years. Grabe, matagal na. Yes. Malapit na sila mag 10 years. So, I think 10 years sila magjowa, bro. okay. Mag-renewal na sila pala or renewal of vows. At si Mrs. Gravida 2. Are we the two? Uy, congratulations pala. So, yung mobility nila, bro, always moving forward together. Turning ordinary walks into shared moments and every journey into a memory. Wow. So, yung diet nila is full home-cooked meals by Mrs. So, everyone, Nurse Please Squad, welcome. let us welcome John Caraquet, engineer, and wife, Ira. Ira! Yan, mati sa mga karakit. Ako nga pala si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Dito na ngayon ako rumarakit. Wow. Wow! Uy, ang lakas niya sa misis ko. Oh. Ira, thank you. Malakas pala kami kay... Welcome. Alam nyo ba na ang daming nag-aabang ngayon ng mga Nurse Squad? Kasi palaging minimension ni John Caraquet na dinala ako ng misis ko dito sa UK. Sino ba si Mrs.? Sino ba si Hindi Mrs.? makikita Diba? si At Mrs. ngayon guys, makilala niyo na si Mrs. Okay. So, Ira, a little bit of a background. Sino ba si Ira? Okay, so nurse ako sa Pinas, tapos yun nga, dinala ko dito si husband. 10 years muna kaming magjowa nun sa Pinas. High school sweethearts. Wow! And, pero ahead siya sa akin ng parang 1 year. And then, Teka lang, saan to? Anong lugar? sa Pampanga kami. Sa Oh, Santa Shoutout sa lahat Shoutout ng mga mga Holy Cross Kapampangan. College. Kapampangan. Batiin mo nga sila in your Yeah, dialect or language. Maya pawag to kaya kayungan Ken, and shoutout po ka rin kabatch making Holy Cross, din ating makikilala kaya kami. Yan. Oh. First time yun. Kasi lagi kaming Ilonggo yung bumabati dito. Bisaya. Bisaya, Ilonggo. At least ngayon may Kapampangan na tayo. Yes. O sige, high school sweethearts. Tapos, So, ayun nga, nagsimula, parang second year ako noon, tapos third year high school siya. So, parang dumaan lang kami kasi may, sa taas yung parang classroom nila, tapos kami, parang tuwing umaga, dumadaan kami dun sa baba. So, nakikita niya daw ako. wow, ni-snipe ka ni Jan. Snipe. So, Target lock. Oo, yun.
Tapos, coincidence pa, yung kapatid niya na isa na kambal, so classmate ko pa. So, kaya yun. Tapos, minessage lang niya ako. Uso pa kasi nun yung text. So, ayun, akala ko nga, kasi sabi niya, ako si John Paul, sabi ko gano'n, parang may kaklase ako nung elementary na John Paul, ikaw ba yun? Sabi ko gano'n. Kasi nung time na yun, mahabol siya ng student council. So, parang medyo kilala siya dun sa part na Sikat siya. yun. Oo. So, hindi ko alam na siya pala yun. Sabi, hindi, ako yung ano pagkakalala mo dyan ng Pinoy ba yung ano nyo nun? Yung parang, ang tawag Group doon? Party. Yung party list nila. Nag-text siya. Oo, nag-text Pero, John, ang tanong, paano mo nakuha number ni Ira? Saan mo nakuha? Ayun nga, kasi di ba, student council eh. Siyempre, may mga connection tayo dyan. Oo. Pinakuha ko dun sa kaklase niya na kasama sa party namin. So, ano ako third year representative, second year representative, yung kaklase niya. Pinakuha ko yung number. Siyempre, alam mo naman, ano na to 19 years ago, so textmate. So, ganun, would you be my textmate? Wow. Mga ganung introan. O, di ba ganun pag yung mga luma pang phone, di ba? Care to text, mga ganyan. Oo. Yun na, text ka ni John. Oo, Ano, tapos, nangligaw na siya na formal? Nagpapakilala lang or... parang nanligaw. Ito pala yung magandang kwento nun kasi sabi ko, sabi niya sa akin kung pwede daw siyang manligaw. Sabi ko, tawagan mo muna yung mama ko. Kasi yung mama ko, no? Mama, diretso. Yung mama ko, nasa abroad yung mama ko. So, sabi ko, magpaalam ka muna sa mama ko. So, binigay ko yung number ng mama ko. Tinawagan naman niya. Ang galing, may paalam ka. Lakas ng loob, no? Paano mamanhik ka na ba? third year yun. Tapos, yung load nun, mahal hindi mura ang load nun. Oo. Diba? So, Tapos ano? bili ako ng 300 na Card. Card. Kasi yung tumawag ako sa nanay niya. Kaya paborito ako ng nanay niya eh. Kasi every time na Ay, tumawag ka, tapos sabi mo, Hindi, pwede every time mangligaw. na merong ganong kwentuhan ngayong matatanda na kami, naalala nung nanay niya na tumawag ako sa kanya. Nagpaalam. Sa nanay niya para Di ba? Respeto kasi, di ba? Sabi nung nanay niya, magpaalam ka sa tatay niya. Kinausap mo naman yung tatay. Kasi yung tatay ko noon medyo Stricto? syempre, babaeng anak, so ayaw paligawan. Ganyan, usual na Tas yung naaalala ko noon na pag during yung ligawan, so ang uso kasi noon is yung mga sulat-sulat pa, yung mga love letters, gano'n. So dun sa school, meron kasi yun na parang box nung fire extinguisher. So dun sa taas noon, dun niya nilalagay yun. Tapos dun ko kukuha. Wow, galing mo yun. Napakasit mo pala dyan. Meron pala. Very expert pala. Magaling si Jan magsulat. Oo, magaling siya magsulat. Pero John, curious lang ako, anong nagustuhan mo kay Ira? Was it love at first sight or second sight? Third side. Alam mo, nung before ako umabol ng student council, humabol din to ng student council. Ay, no, tama no? And then ang pakilala niya, ano daw siya, dalagang Pilipina. Oh my God. Dalagang Pilipina. Oh. Sabi niya. Pero yung high school kasi, mahilig, parang yung feeling ko yung mga girls na attracted ako nung high school, yung mga tibo-tibo. Pati, Yung mga Hindi ako tipo. Yung mga boys, hindi nag-aayos lang, simple lang. Oh. So parang naiiba ako, hindi ako tibo eh. Hindi, mga simple lang. Yung parang, hindi high maintenance. Parang one of the boys, parang girls na one of the boys, no? Yung maganda yung ganun, yung parang di nag-aayos pero maganda. Alam mong maganda, Pag di inayos. lang nag-aayos. Oh. So yun, high school, tapos nag-college kayo. Saan kayo nag-college? Iba ng school? Ako sa Laguna, siya sa Paranaque. So Oh, ang layo. long distance relationship. Parang ganon, pero nagkikita pa din naman. Ikaw dyan, anong, di ba, nursing Mrs. Ikaw, ano yung, ano mo, yung college course? Ako, 6 years ako nag-aral. So, first 2 years, graduate ako ng Aircraft Technician Technology. So, para siyang 2 years na vocational course para maging aircraft mechanic. And then, sabi nung school, laderize daw yung 4 years na para makakuha ng bachelor's degree. Para maging bachelor's in aircraft maintenance technology. Pero during enrollment, nakita ko yung mga tropa ko na dun sa 2 years na course. Sabi ko, ano nga enrollan nyo? Sabi ko, mag-engineering kami, pre. Sabi ko, hindi, mag-engineering na rin ako. Anong engineer? Like aircraft Ayun, engineer? tapos nag-course ako ng aeronautical engineering. Aeronautical, Yeah. okay. So, parang nag-add ako ng another 4 years. So, kahit nasabi niya kanina, ahead ako ng 1 year,
yung graduation ng college, nauna siya ng 1 year sa akin. So parang kung, anong year ka gumraduate? 2011. Oh, so kung graduate, tapos siya mag-aral ng 2011. Tapos ako mag-aral ng 2012. So Okay. nagkaroon kami ng chance na dinidate ako ng may trabaho. Wow. Diba, diba? Pag may... Kasi pag ganun, sino like kanya lumalabas kayo, kumakain, like kasi ikaw, estudyante ka pa, tapos siya may trabaho. Ano, hati pa din ba? Hindi, siya. Pinagtsatsagaan namin yung 7.5 niya. Ano na nurse ka na nun? Ano, nurse Oh, ka na? parang starting nurse, pero nung time kasi na yun, bababa sweldo. sobrang baba. ng Buti na nga, sweldo. 7.5 na eh. Pag may sahod siya, dinidate. Pag date Hindi, pero namin, siya, humihingi siya sa nanay niya ng allowance. So, yun. Pero usually, saan ba kayo nagde-date that time? Like mga fancy restaurants or mga yung Pero gilid parang lang? ang lover's place natin is yung Lovers place? Lovers place? Lovers place. Yung ano, di ba, parang usually laging sa Tagaytay. Kasi sa Laguna, di ba, parang pagpupunta siya ng Laguna, parang may van na FX na doon na papunta ng Olivares ba yun? Sa, Maganda sa Tagaytay, maraming Malamig. kainan, Tsaka malamig, bro. Ang sarap maghag-hag. Maganda ang view. oo. Ganun. Pero, tapos minsan, ako din, from Laguna, magbabas papuntang Paranaque. No, God. Sa dorm niya. Nag-dorm ka sa Paranaque nun. Sa apartment. Pero, John, curious lang ako pala. Kumusta pala yung nagde-date ka ng isang nurse? Or nursing student pala, nursing student pa pala. Dito, naalala ko nung... Wala ko masyado naalala nung Student siya, eh, kasi pero nurse na siya. malayo kami. So parang pagpupunta ako doon, pagpupunta ako doon sa work niya, ang naaalala ko is yung stress ng biyahe. Ang ganun yung core memory Traffic ko sa nung sukat. student. Oo, yung gabi yun. student pa lang Traffic siya. sa Kasi sukat. from Paranaque to Calamba siya nag-aaral eh. Mabilis lang dapat yun mga an hour and a half. Pero nung time na yun na student siya, parang 2 years na ginagawa yung SLEX. So, yung mga biyahe ko, 3-4 hours pupuntahan ko siya. So, wala ko masyado naaalala na nung nagde-date kami na student siya. Yung traffic lang talaga yung naiisip ko pagka... pero nung nagtatrabaho na siya, naalala kong kwento niya. First week niya yata sa trabaho, dinalhan niya daw ng dyaryo yung patient niya. Bakit? Hindi ko lang kung naalala niya to kung dinala niya ng dyaryo. Binila niya from her own money, 7.5 na sahod, bumibili ng dyaryo para sa pasyente. Maawain siya. So, naisip ko, kung ganun to mag-alaga ng pasyente to, mas maalaga to sa amin. Di ba, ganun yung naiisip ko na nung nag-uumpisa sa mag-work. Pero yun, kung yung dating stage during nung nagtatrabaho na siya, ang naalala ko talaga, ako, for my allowance, nagpapadagdag ako sa nanay ko. Kaya magde-date kami kasi yun nga eh. Kasi nung ligawan phase namin, lahat ng mga naging girlfriend ko kahit nung high school, pinakilala ko sa parents ko. Tapos siya yung last na nagtagal na napakilala ko sa parents ko. So pag naghihingi ako ng pera sa nanay ko, yung nanay ko kasi OFW, yung tatay ko OFW, madali maghingi ng... kasi they send you money para ano. Kasi malayo, tapos pag humingi ka, mapunan yung... yung layo, yung ganun. Paano pala mo padala ng perang dati pala? Door to door. Ay, talaga? Yung nakamotor, tapos... Ay, oo. Kasi ganun pala abot, yun? no? Iba talaga pag may partner ka na nurse, bro. Iba mag-alaga. Oo. Yata. Hindi sure. Hindi, mas ibang mas iba magmahal yung mga Nagmamahal. engineer. Iba rin. Grabe yung estimation. Laban eh. Nakakalculate. Parang nung college, meron talaga parang may ganyan yung engineering tsaka yung nursing. Oo, di ba? Oo, may Ano nga parang daw eh? tandem talaga. Parang may nabasa akong abbreviation na ibig sabihin nun eh. Nakalimutan ko na lang, parang made for nurses. Yung Ang engineering versus. mga Oh, engineer. mostly kasi naman nangliligaw sa nursing, mga engineer. engineering. Di ba pag sinabi mo sa, di ba mga interview survey, ano ang pinakamanlolokong course? Di ba mga ganun? Nurse. Engineer. Engineer. Di ba? Depende Joke naman lang yan. yun, guys. Joke lang yan. Pero after 1 year, agad kayo kasi di ba 10 years na kayo magjowa, di ba? Oh. So after 1 year kayo nagpakasal? Or Hindi. Ano kami? 10 years After 10 kami years magjowa. Ay, 10 years magjowa tapos... Before Bago kami Plus nagpakasal. Ay, okay. So what year kayo kinasal? 2016. Oh. 2016. So yung 2016, nurse ka pa noon, tapos si John, may work ka na rin as engineer. Actually, nurse na ako noon, pero kasi 'di ba ito pala yung kwento nung pumasa siya ng board exam ng engineering. Tapos ako
doon pa ako sa Laguna nagtatrabaho noon nasa nurse. Sabi ko, kasi parang first year ko pa lang yun nasa nurse. So, parang na-shock ako, parang na-overwhelm ako, ganun. So, sabi ko parang ayoko na, sabi ko ganun. Sinasabi ko sa nanay ko, ma, sabi ko magre-resign na ako, hindi ko yata kaya. Sabi ko ganun, yung pressure. Tapos, sakto siya, nung pagkapasa niya ng board exam ng engineering, so parang pupunta na siya ng Abu Dhabi kasi nandun yung parents niya, tsaka yung mga kapatid niya. So, parang doon na siya mag-start ng work. Pero wala pa siyang experience nun sa Pinas as an engineer. Oo, tapos sabi ko, sama na lang kayo. Sabi ko ganun. Tapos ayun, di ba, nagkatotoo nga kasi nag-resign ako sa work ko. Tapos, ayun, sumama na lang ako doon. Pero yun yung medyo nag-struggle ako nung pagdating ko doon kasi sa UAE, kailangan may 2 years experience ka para makatake ka ng HAAD exam. So, which is ako, 1 year lang siya. So, hindi siya pasok. So, parang nahirapan ako. So, nag-apply ako kasi parang tourist visa lang ako noon eh. So, dapat within 1 month or within 3 months, makahanap ka na ng work. Kundi, kailangan mo mag-exit. So, sabi ko, medyo pressure yun. So, kahit ano na lang, na kahit hindi na nurse, pero sa hospital pa rin, parang receptionist ng hospital. So, parang nag-work ako noon for 2 years, ganun yung work ko. Hanggang sa may nagsabi sa akin na sa ibang Emirates daw ng UAE, like sa Ras Al Khaimah, Sharjah, ganun, pwede kang kumuha nung hindi HAAD, pero MOH license yung tawag nila. So, ang requirement lang na experience dun is 6 months. So, sakto yung sa akin kasi di ba 1 year experience yung sa akin. So, tinry ko, hanggang ngayon, yun, napasa ko. Tapos lumipat ako ng Ras Al Khaimah dun sa UAE. Pero parang 6 months lang ako dun kasi parang sa OPD, parang hindi ko rin siya masyadong nagustuhan. Tsaka, basta may nangyari, tapos umuwi na lang ako ng Pinas. Yun yung time na nagpa-plan na kaming Magpakasal. Oo. So umuwi ka ng Pinas, naiwan si Jan sa UAE. Hindi pala siya naiwan. So, nung pagdating namin doon, di ba sabay kami pumunta doon. Since wala siyang experience na work sa Pinas, so, nahirapan siyang So, maghanap ng trabaho maghanap. din. Oo. So, nag-decide siya na umuwi muna ng Pinas, mag-experience muna sa Pinas. So, naiwan ako doon for 2 years. So, nagtatrabaho ka na. Oo. Okay. So, naging long distance relationship, which is mahirap din siya kasi parang muntik na kaming magkahiwala. So, bale, pumunta siya ng Abu Dhabi, sumama ka, pero umuwi siya, naiwan ka doon. Naiwan ako doon. Wait lang. Para mag-experience siya. Magpapaliwanag Okay. ako. Paliwanag mo side mo, bro. Ang akala niya kasi, nung pupunta ako doon, kasi pagpasa ko ng board, ano yun, usually, after ng pag mga bakasyon, nagpupunta talaga ako ng Abu Dhabi. Parang instead na yung parents ko uwi ng Philippines. Kami Ikaw yung na lang. pumupunta doon, nagvi-visit kami. Siguro, ang intindi niya, nung bakasyon after nung board exam, doon ako magtatrabaho. Takot maiwan. Okay. Clingy pala, clingy. Nagpanik ang sabi niya sa akin, Nagpanik. parang sasama ko. Akala ko joke lang na sasama siya. Sabi, nag-resign na ako. Akala ko joke lang na nag-resign na siya. Nag-resign. So, wala nang choice. Nag-resign na siya. So, bumili kami ticket niya. Mahirap pa yun dati, yung parang magtuturist visa ka sa... Tapos mag-apply ka ng trabaho doon. So, yung ninja moves na magsi-Singapore ka muna kunwari. So, binila namin siyang ticket ng Singapore. Binila namin siya ng ticket na Singapore to Mag-exit Abu Dhabi, kunwari. mga ganong moves. Ayun, tas yun, tama siya na during those times, naubos yung 3 months. Wala talaga akong ma-applyan kasi zero experience. Kasi kailangan kahit konting experience, wala. Naalala ko nagkaroon opportunity for an interview. Sobrang basic nung tanong. Tipong, kumbaga, A and B lang yung sagot. Oo. C ang sagot ko. Kasi wala talaga akong idea doon kung ano yung nangyayari sa real life na experience. Yeah. So, no choice. Na-realize ko, kailangan ko talagang umuwi kung gusto ko makakuha ng proper interview. Yun, 2 years. Umuwi ka, naiwan siya doon. 2 years kami LDR, oo. Yun yung, kaya hindi kami naniniwala hindi naman sa hindi naniniwala. Ayaw na naming mag-LDR ulit dahil dun sa face. Mahirap. experience. Mahirap, di ba? Simula nun, parang nag-promise kami na Wag na maghiwalay, never talaga. hiwalay. Kung nasan yung isa, dun dapat yung isa. Mahirap talaga. Ako din, experience ko yan, LDR. Mahirap, bro. Nag-break kaya. Hindi. Muntik. Kasi pag may mga problema, pupunta ako Singapore. Kasi di ba mura lang. Pala magka-problema. Magastos kayo. Huwag na lang kayo mag-away. Kasi pag nagka-away kayo, Wala pang sale, bro. di ka kakausapin.
mga 2 araw na di ka kausapin. Pero di naman kami umabot sa, parang mga ano lang, yung di ka papansin masyado. Oo. Mag-book ka na lang ticket. Feel ko di ba? po yun, away ka lang nun para Pumunta pumunta ka. ka. So yun nga, baka nga. Buti yung mga promo fares. Shout out, Majel. Yun nga. So, umuwi ka na, nandun na si John. This was year 2016, right? 17? It's around 2014 hanggang 14. 2016. 16, Parang Hanggang 2015. 2015, parang 2015. Ayun. So, kailan na yung, ano ka na, nag-plan ka na magpuntang UK? At, wait lang. Ito ba yung UK? Sorry. Wait lang. Ito na si Myro, tumagot. Ito bang UK? Ito talaga yung country gusto mong puntahan. So, kasi nung nagpakasal kami, so sakto naman nun na naka-apply ako sa Pinas so balik nurse ako Balik nun nurse, kasi oh. from receptionist sa Abu Dhabi. So, balik nurse ako sa Quezon City. So, nag-apply ako sa yun, natanggap ako. Tapos, sakto yun, yung mga senior ko nun, parang usually ang sikat nun is US, tsaka UK. Kasi UK, so parang sobrang dali Dali ng lang, process nun. Oo. Pero yung US, kailangan mo pa ng agency, parang mag-aantay ka Antay pa ka ng pa, process. NCLEX ka pa, ganun. NCLEX pa, ganun. So, actually, nag-apply ako ng Shearwater yata Shearwater. yun. Tapos parang, ang tagal ng process, sobra. Tapos hindi pa ako nakakapag-NCLEX, ganun. So, parang na-inspire ako sa mga senior ko na, okay, sige. Tapos yung ibang seniors ko nga sa UK, tapos parang sobrang dali nung process nila. So sabi ko, okay to sabi ko gano'n. Pero parang nung time na yon na-inspire lang ako pero wala pa akong bala. Kasi hindi ko talaga inakala na mag-abroad ako or something na ganyan. Hanggang sa nagkaanak kami, 2 years ako dun sa ospital sa Pinas. And then nung nagkaanak kami, sakto pandemic na ba nun? Or hindi pa? Ay, hindi pa. 1 year old Nung siya. nanganak ako dun sa panganay namin, so, kami dalawa lang sa Manila. Parehas kami nagtatrabaho. Siya sa Pasay pa siya noon sa Welcome Quezon City kami. So, sobrang layo ng biyahe niya. So, parang nahirapan kami kasi may baby. Sino mag-aalaga sa baby pag parehas kami na may work? Yeah. So, nag-decide kami na, okay, sige, magre-resign ako. Tapos, sobrang fanatic talaga ako ng breastfeeding noon. Sabi ko, kailangan kong panindigan yung pag-breastfeeding. So, nag-decide kami, sige, magre-resign ako. Tapos siya, nag-resign din siya sa work niya. Umuwi kami ng Pampanga, pero siya naman, nag-ano siya, kasi parang gusto niya itry yung pag-insurance. Okay, insurance agent. Oo, insurance agent. Financial advisor. parang financial something advisor. like that yung Yeah. Shout tawag out sa niya. Philippines. Oo. So, yun. Tapos, COVID, bumalik pa ako, after 1 year ko pa-breastfeed. So, parang bumalik pa ako sa Pampanga naman na ospital. Yun yung time na COVID. So, sa COVID ICU na nagsasuction ka ng may mga COVID Oo, na oo. ano. Pero, parang ilang months lang ako doon. Kasi, niyaya siya ng mga kapatid niya na nasa UAE, tsaka parents niya na, magbakasyon muna kayo dito, ganun. Wala pang, nagsisimula pa lang yung COVID noon okay. ng time na yun. So, sige, nagbakasyon kami. Hanggang na-lockdown yung Pinas, yung border ng Pinas, nagsara. So, hindi kami makauwi. Natrap kayo sa UAE. Natrap kami. So, sabi ng tatay niya, dito na lang kayo magtrabaho, sabi niya. So, ayun, nag-take ako ng haad doon. Tapos siya, pinurso talaga niya yung sa insurance din, di ba? So, naghahanap ko ng mga work related sa ano. Hanggang sa, pero bago kami pumunta ng UAE, nag-exam na ako ng CBT sa Pinas. Tapos yung first IELTS ko sa Pinas na nag-failed kasi hindi ako nag-review center. 6.5 din yung Ilang rating mo. IELTS ka pala? Dalawang Dalawa, IELTS. oo. Pero yung pangalawang IELTS, nung nasa Abu Dhabi na kami. So, doon ko na siya tinake. Tsaka nag-review center na ako doon. Tapos yun, nung hindi nakapasa, ganun. Nagtrabaho pa ako as a nurse sa Abu Dhabi nung nakuha ko yung HAAD license. Pero yung work ko nun, alam mo yung mga drive-thru na nagsuswab? Oo. Oh. Yan, So, yan. parang, yun, Swabber. ganun yung swabber. Tapos, hanggang sa, yung mama niya, yung friend ng mama niya is parang may-ari ng agency dito, something. Okay. Okay, So, ayun, ni-refer ako doon. Oo. Tapos ayun, in-applyan ko. Tapos, ayun, yung interview via Skype, gano'n. Hanggang sa, ayun, okay pwede pala. Tapos parang gano'n na, ayun, natanggap na ako dito. Sabi ko, tara na, Mabilis na yung tayo. process. Yun, mabilis na yung process. So, nakapunta na from si there. Mrs. Oh, kasama mo na si John, hindi pa? Actually, dapat sabay kami. Kaso, yung ticket, yung cost ng ticket, parang, anong nangyari doon? Parang peak season yung araw ng alis niya. So, nag-delay kami 1 week. 1 1 week. okay. Oh, mabilis lang 1 week yun. lang Oo. This was after pandemic na, no? Oo, no? Hindi, parang Window. patapos. Patapos na. 2022 Patapos, o 21.
22. 22, Oo, 22. okay. So, yun. Kumusta naman? No? Nandito ka na. Si Jan, naghanap na siya ng work dito. Di ba, bro? Ako naman, alam ko nung nagpaplano na, akala ko talaga yung UK nito, joke lang. Kasi ako, Team Philippines ako eh. Yung mga kinukwento niya na nag-resign ako sa trabaho. Kasi di ba kanina, intro ko pa yung 2 course sa engineering yung natapos ko. Tapos, nag-resign lang din ako sa trabaho para maging insurance agent sa Pilipinas, di ba? Nung time naman na yun kasi, malig na akong nung may anak na kami, naghanap ako ng mga supplement sa income. Yung isa sa mga tinry ko, yung pag-insurance sa Pilipinas. Tapos may mga time na nabibit nung income ko sa part-time na work. Yung sahod mo? sahod ko sa engineering. Sabi ko parang may mali, di ba? So nung nag-resign siya, umuwi siya ng Pilipinas, may mga time na umuwi siya ng Pilipinas, umuwi kami ng Pampanga. May mga araw na pag ganun ako from Pampanga para mag-client sa Manila. Napagod ako sa traffic, Sabi ko magre-resign, magpo-full-time na lang din ako para sa bahay na lang din ako maghanap ng kliyente, tawag, tapos sa Pampanga ako maghanap ng mga kliyente. Diba? So doon ako na-expose doon sa pwede palang kumita ng mga ganong ibang racket. Kaya yung kinukwento niya kanina na pagdating namin ng Abu Dhabi, sabi, dito na kayo magtrabaho, di ba? Hindi ako naghanap ng trabaho yung merong fix na papasukan. Oo. Yung mga pinasukan ko, parang nag-graphic artist ako. Puro karaket. Tapos nag-insurance agent ako doon, nag-condo agent ako. Puro ganun yung nangyari. Which is, naitawid namin yung 2 years 1 year, no? Na may 1 year kami nakatrap doon. Less than 1 year. Hanggang pagdating namin dito, condo agent ako dapat. Sabi ko, mag-aalaga na lang akong bata. Tapos ikaw ipapasok, magtitinda ako ng condo. Ganun yung unang diskarte namin na Tapos pagdating namin sa Bournemouth, parang Pilipino dito. Sinong bibentahan ko? Ganun. Doon naman, nakapag-apply ako ng work sa trabaho ko ngayon. May nakilala ako na Pilipino na nag-refer sa akin. Yung tinirhan namin na shared house sa Bournemouth, yung pinakauna. Yung parang nasa 3rd floor, Pilipino siya. So sabi niya, nung kita sila, sabi niya, kayo pala yung bagong dating dito sa Tapos parang, yun, nagkakwentuhan sila, nabanggit nga niya na may aviation, siya. Tapos, yun, pinasok siya nung... Gabi, no? Shoutout nga pala kay Kuya Ronald. Thank you. Ronald, shoutout sa'yo. So, how is it living, kasi di ba galing kayo Pilipinas tapos Abu Dhabi, paano yung adjustment nyo dito sa UK? Kasi may kasama na kayong baby, di ba? Kasama yung si baby. So, how is it living in the UK? Ano yung version mo? Anong version? May iba yung version pala. Ako kasi since, di ba, may experience na ako na nag-Middle East nga ako yun, yung sa UAE. So, parang, para sa akin, madali yung adjustment ko dito. Pag galing abroad talaga. Oo. Tapos kasi nako-compare ko din yung trabaho sa Pinas tsaka yung trabaho dito. So, para sa akin, mas gusto ko yung trabaho dito. Kasi parang mas pressure yung sa Pinas. Tapos yung sahod pa natin sa Pinas, di ba? Laki ng difference. Laki ng difference. Tsaka, ewan ko, tsaka hindi ako yung parang naapektuhan sa weather na, or siguro kung mag-isa ako dito, yun, medyo mahirap mag-adjust. Pero kasi kasama ko sila. May kahag. So, oo, yun. Hindi malamig ang gabi. Hindi malamig ang gabi. Hindi malamig ang Pasko pag December. Oo. Kaya sa akin parang smooth lang. Smooth lang. Oo. Ikaw, bro? Sabi ko, kaya tinanong ko yung Version niya. Kasi iba naman version mo. Version na. Yung sa akin naman, from Abu Dhabi, parents ko yung nandun sa Abu Dhabi. So parang comfort zone yun na inalisan. So pagdating dito, yun nga, nakapasok ako ng trabaho. Ayaw niyang maniwala na nagsi-60 hours work week ako dati. Grabe naman yung 60 hours. Kasi 12 hours na 4 na araw, tapos 6 hours na weekends. Grabe. So, ayaw niyang maniwala. 60 hours pala yun. Oo, kasi 48 na yung di ba? 66 na nga yun eh. Ang naalala ko ng first 6 months namin, ako sobrang social media na tao ako na kahit ano lang pinupost ko sa social media. Pero yung first 6 months namin, nawala ako sa social media, nagtataka yung mga kaibigan ko kung ba't daw ako naglelo sa mga social media activities. Sabi ko, kasi pag uwi ko, pagod na ako eh. Wala kang time. Ganun na yung mga naalala ko. Tapos mag-alaga ka ng bata pag uwi mo. Nagbabike pa siya noon papunta sa work. Wala pa akong sasakyan, umulan malamig, di ba? Nagbabike ka. So yun yung mga naalala ko na first 6 months namin na
Na kaya nga yung kinukwento niya, yung sa kanya smooth. Yung sa akin, feeling ko napagod ako nung Rough. nung first 6 months namin. Pero, ano naman yun, yung pagod naman na yun, yung reason, kasi, ano ako na parang contractual, na parang ang tawag sa inyo nun, agency. Okay. Na para kaming agency. So, the more hours you work, mas marami ka talagang income. At tapos pag first year mo, di ba, gamit mo yung allowance mo dyan kasi wala ka pang tax record. So, fresh na 12,000, yung first 12,000 mo na income talagang walang tax yun. So, nakikita ko yung payslip ko, walang tax to. Sabi ko, sinasagad ko talaga yung hours kung hanggang kailan yung walang tax. Na doon ako nag-umpisa magbasa ng mga tungkol sa tax dito, ganyan. Tapos doon ko na alam, sige, first 12,000 talaga. Inaral mo talaga, no? Uubusin ko yung oras na walang tax. Ang laki ng nasasahod ko na, nawiwili din ako na mag-overtime hanggang sa nagkaroon ng tax yung payslip. Doon na ako nag-umpisa na, hindi pwede na ngayong may tax na, puro ito na lang yung aasahan ko na income. Ganun. Doon ako nag-start mag-vlog. No? So yan. Speaking of vlog. Doon pala siya nag-start. Yan, gusto namin malaman din. Kasi alam ko, nagkakwentuhan tayo, matagal ka na rin pero yung dito sa UK, kailan talaga yung pumasok sa isip mo na, sige, magko-content na ako? Yun yung, after nung 6 months na yun, tumigil na ako mag-overtime, yung as in 60 hours. Mga na lang, 48, ganun. Kasi 37 lang naman yung So, isang araw or dalawang half day na lang yung inaano ko. Tapos, naisipan ko lang mag-TikTok. Yung reason ko lang mag-TikTok nun is, sige nga, subukan ko to. Tingnan natin kung either makabenta ako ng condo one day. Kasi, nung nasa UAE ako, nakabenta ako ng cash na condo gamit ang isang TikTok video. So, sabi ko, baka ma-replicate ko yung process pag nandito. Hindi pa ako nag-resign sa condo company nun. Pero, iniisip ko kung meron akong mga makuhang audience na UK payer, madali siya ibenta. Ganun yung naiisip ko. So, kaya yung atake ko nun, medyo about sa mga husband. Doon ko na-formulate yung nurse yung misis ko. Yung intro mo. Dinala niya kami dito sa UK. Dito na ako rumarakit. Kasi every time na sinasabi ko yun sa social media, ang cringe niya nung umpisa. Pero alam ko na every time na sinasabi kong nurse yung misis ko, kinakausap ko yung mga katulad ko na dinala mga dependent. Kasi sila yung gusto kong bentahan ng condo. Or kung mag-insurance man ako, sila yung gusto kong magbentahan ng insurance. Yun yung reason. So I'm calling out my tribe. Na ito yung mga gusto kong servicean. Hanggang sa, syempre, nag-domino na yun. Pag once na may audience ka na, yung mga topics na pwede mong i-discuss sa kanila namang gagaling. Yun. So, tuloy-tuloy lang hanggang sa wala akong nabentang kondo. Yung pagko-content, yun yung medyo Nag-boom yung pag-content mo. Napakinabangan ko sa... So, bale, nag-start ka ng TikTok to sell dapat ng kondo. Pero hindi ka nakapagbenta at naging doon ka na lang sa... Ano din kasi, since pandemic, nagkaroon ako ng experience as a marketer. So, alam ko talaga na meron akong audience na gustong servicean. Na kung sakali mang natuwa sila sa akin, madali silang mako-convert into paying customers. Ganun. Hindi naman sa gusto ko talaga silang bentahan. Hindi, pero alam ko na there's a conversion factor pagka alam nila na nakakapulot sila ng value mula sa'yo. Yeah. Naalala ko to si Jan kasi napapanood ko yung dumadaan yung vlog niya, bro. Tapos every vlog niya, yun talaga, di ba, intro niya. Nurse ang misis ko. Nadali niya kami sa UK. Nurse ang misis ko. So, ako as a viewer, di ba, sino kayo si Mrs. ni Jan? Di ba? Kasi nakilala ko na. At least, nakita na ngayon. Pero tama yung mo dyan, yung intro mo na yun. Kasi ang daming dependent dito eh. Ang daming gusto rumakit. Ang daming kang natutulungan din na, di mo lang alam din, nanonood sa'yo, na, kailangan ko palang, marami palang pwedeng pagkakitaan dito. Correct. Part din talaga siya ng strategy ko noon na dumating kami dito, adik na to kay Nurse Even. Doon pala ako na-inspire na mag-UK kay Nurse Nurse Even. Even. Shout out kay Nurse Even. Lahat naman tayo, nung pandemic, di ba? Panapanood natin Nurse Even. Na-meet mo na ba si Nurse Even? Sa mga show niya. Adik na adik siya kay Nurse Even. Nung sabi niyang tuloy na kami mag-UK, naghanap ako ng mga content creator na nag-create for Bournemouth. Kasi yun yung pinili niya na lugar. Di ba? Walang nagke-create ng ganong content. Sabi ko, walang nagke-create ng ganitong content. Tapos naghanap ako ng content creator
na POV ng asawa. Mm. Wala. Wala Merong isa sa community ni Manong George na group, nagpo-post siya doon. Ngayon, wala na siya, hindi siya nagko-content. Point of view ng asawa. Pero ano siya, taga-Ireland siya, na sabi ko, pag nagpunta kami ng UK, pareho ko ng content nito. Mm. So, kumbaga, nahanap ko yung niche na yun. Niche mo. Na ako yung parang ako yung unang content creator para sa mga asawa ng Asawa. nurses. Kasi ang daming content creator Correct, na nurses eh. Correct. Di ba? Tama. Yung daming nurses, yung asawa naman, di ba? Actually, ikaw nga talaga dyan, yung sa lahat ng dependent, sa lahat ng asawa, ikaw talaga yung, kung may i-interviewin ng asawa ng isang nurse, ikaw talaga yun. Pero maisip talaga. Pero John, curious ako kasi sabi mo kanina, sabi niya smooth yung ano niya, yung pag-move niya dito sa UK tas sa'yo para hindi. What was the role of Ira? Kasi hindi rough yung ano ba yun. Anong role ni Ira sa time na yun? Ako naman, hindi kami yung regular na ma-heart to heart na Okay. na Talaga. couple. Ganito kami ma-stress niyan eh. Pag ang kasunduan lang namin pag stress ako or pag stress siya, is hindi kami mag-uusap. Ganun yung space talaga yung Binibigyan yung space Kasi yung bawat isa. Kasi wag matulog pag hindi na-usap. Ay, Diba? Ayos, naririnig oo. Sa inyo. Kasi sa amin, Huwag mo na ako yung maputak. Siya yung talaga. talaga, baliktad. Ako Baliktad, tahimik. baliktad. Oo, ako tatahimik lang ako. Parang hayaan ko siya para hindi na... Ayoko kasi ng argument ba na parang walang point na i-prove ko na tama yung sa akin. Kasi ang gusto din niya is i-prove na tama yung sa kanya. So parang walang patutungo. Magka-clash lang. Pag ako yung stress, ako talaga yung Papatak. ako yung Armalite. Ikaw yung ina-absorb mo lang. Oo, yung parang, bahala ka dyan. Lalo ako naiinis nun. Hindi ako nagsasalita. Parang wala Hindi ako nagsasalita. So, naiinis siya lang. Ikaw naman bro, nakainis naman pag pupunta ka, salita ka, walang reply sa'yo, di ba? Di ba? Bumato ka naman, di ba? Mag-rebat ka naman. Kasi 10 years na rin naman kaming kasal bago kami pumunta dito eh. So, hindi naman, 9 years. 9 years. Makakala nila sino yung 10 years. So, ang tagal ko natutunan yun na hayaan niya lang akong dumaldal or pumutak habang galit ako. O kaya baligtad na hayaan ko lang siyang tahimik siyang galit. Kasi gusto ko pag galit siya, away niya ako eh. Ang tagal kong bago natutunan yun. Yung so far naman, Sanay na lang. ang effective o nasanay na. Pero in fairness siya, pag nagagalit siya, hindi siya yung naninigaw. Tapos thank God, hindi niya ako minumura. Ganun. Kasi nung bago kami ikasal, yun talaga yung hiningi ko sa kanya. Sabi ko, ayoko yung gano'n yung minumura ng asawa. Ma-verbal, ma-physical. Physical. Especially yung physical, di ba? Imposible yan sa UK kasi report ng ano eh. Buti na lang mabait siya. Pogi pa. Pogi pa daw. Konti na lang kaming ganun. Hindi na may pano. Gusto ko silang tanungin. Kasi ngayon si Ira is pregnant, di ba? Second baby. So alam ko marami na kayong pinagdaanan ni John. Di ba? Hindi kayo since high school, college, ibang country, UK. Gusto ko lang malaman, ano yung lang message mo kay John as a husband, as a father? Hindi kasi talaga kami nagpapalitan ng message na yung heart to heart talaga. Pero sige. Sige, gusto niyo. Sige, gusto niyo. Para sa hindi. Baka may tinatago ka dyan na So, pwede pwede mong ilabas. ilabas ngayon. Tinatago Sa niya. nurse Sige. siya malabas. Ako naman, sobrang thankful din talaga ako kasi mabait yung napangasawa. Kasi nung bata ako, kasi nakikita ko nag-aaway yung parents ko, yung ganun, to the point na may physical ganun na away. So, ayoko na ma-experience yun. So, sobrang thankful ako na mabait yung napunta sa akin na hindi na magiging ganun, na wala nang ganung mga eksena. Tapos, nabanggit na din kasi niya sa akin na parang minsan nararamdaman niya, syempre sa social media siya. So, parang marami siyang hinaharap ng mga tao, gano'n. Minsan nga, di ba, yung parang may pupuntahan kami, tapos may nakakilala sa, si Karakit, gano'n, tapos magpapapicture. Parang, ako parang nahihiya ako na parang, oh my God, ito na naman yung tayo. Yung parang, kasi ako, meron akong social anxiety ba na, nagpases kasi ako dito na parang, kasi napansin ko sa sarili ko na parang, na-overwhelm ako pagka yung Madaming, grabe yung Oo, yung mga hindi ko kilala na tao. Tapos, especially mga
ewan ko, basta mga Filipino, parang ganun. Parang kasi feeling ko, chinachudge ako ng mga tao. So, yung may fear of judgment kasi talaga ako. Although, alam kong hindi ako perfect, ganun. Pero parang lagi kong kinokontrol yung paano ako kumilos, paano ako makiusap, ganun. Kasi nga, yung fear of judgment. Sabi niya sa akin, minsan nafe-feel niya na parang hindi ko siya sinusuportahan sa social media, niya. Kasi nga, pagka humaharap kami sa ibang tao, yung parang nai-stress talaga ako na parang, like for example, may event, gano'n, parang ako gusto ko nang umuwi kasi parang gano'n. Pero kasi yun, more of personal talaga sa akin yung, ako yung may problem doon. So, gusto ko lang sabihin sa kanya na, although na-explain ko na din naman to before sa kanya, na hindi sa ayaw ko siyang suportahan, pero it's my problem talaga na makiharap sa tao. Yan. Kaya nga, buti nga, humarap ako dito kasi. Thank you, Kaya Thank you usually, talaga. kung mapapansin nyo sa mga vlogs niya, hindi ako Wala ka masyado, doon. kasi nahihiya talaga ako. First time mo Ayoko ngayong humarap. Oo, kasi nga yung fear of judgment ba. Tapos may mga, usually kasi yung mga vlogger sa Pinas na mga Pinoy, gano'n yung mag-asawa at naghihiwalay. So parang sabi ko, baka mamaya mangyari sa amin yun, yung gano'n. So, Hindi naman. yan. Pero thankful kami, Ira, kasi you're here. Yeah. Presence mo. Welcome. At least nakilala na rin si Mrs. ko. Na, di ba? Mrs. ni John. Pero before tayo pumunta kay John, kumusta naman si John as a father? Wala akong masabi talaga na as in, sobrang thankful nga ako na siya yung naging tatay ng mga anak ko, ganun. Kay Adi, hindi naman spoiled kay Adi kasi siya yung naninigaw kay Adi pag sobrang kulit na. Pero, siya, daddy's girl din kasi yung anak ko eh. So, sobrang maalaga din sa anak to. So, parang, to the point na siya yung nagpe-prepare ng baon ni Adi. Di ba usually mga nanay? Nakita ko sa mga vlog mo. Usually mga nanay. Tapos, siya yung nagbe-brush ng hair niya pagpapasok si Adi. Siya talaga yung nag-aasikaso kasi ako mas maaga yung pasok ko. Tapos sila, siya yung naghahatid sa school. So, siya yung nag-aasikaso. Hands-on. More on hands-on. Ganun. Kanina ko pa hinihintay banggating pogi ako. Ikaw naman, John Karaket. Anong message mo kay Ira? Anong message mo kay Ira, bro? Sabi sa'yo, introvert kami sa ganito eh. Hindi, ako naman, totoo yung sinasabi niya na sobrang nahirapan siya sa trip ko na ganito na nasa social media ako. Alam ko na ganun siya dati na mahihain siya. Pero mahirap pala talaga yung pinagdadaanan niya na ako kailangan ko pumunta sa crowd. Yeah. Tapos siya, kailangan niya sumama. So, hindi ko nagigets nung una na nai-stress siya sa ganun na as in talagang hanggang sa nagkaroon nga siya ng diagnosis na social anxiety. So, mas naging aware ako nung ganun na mas naging conscious ako kung saan ko siya dadalhin, kung saan ko siya i-expose, ganyan. Kaya, kahit na alam ko na mabenta yung content na tandem yung mag-asawa na nandun pareho sa video, hindi ko na pinilit nung sinabi niya, huwag mo na akong ilagay dyan, ganyan. Sabi ko, paano yung views? So, ayun, alam ko marami din siyang sacrifices na behind the scenes na ginagawa para kahit pa paano mapurso ko yung mga ganitong trip ko sa buhay. And alam ko na yung mga fears niya sa mga tao, like now dito, yan, malaking battery yung nauubos sa kanya ngayon. And I'm really thankful kasi yung mga gantong trip ko, sinusuportahan niya. Yeah. Kasi para sa akin, malaking bagay yung extracurricular activities para sa akin. Kasi yung work, pang-sustain lang naman natin ng kabuhayan natin dito yan eh. Pero for me, itong mga gantong ginagawa ko na outside my job, though kumakain siya ng oras ko, alam ko kumakain siya ng oras ko away from them. Ganun yung nangyayari. And I'm really thankful na sinusuportahan niya ako sa mga ganun. Kasi mahirap pagka, na-experience ko na nung hindi ko in-open up sa kanya, na kailangan niya akong suportahan dito. Mahirap yung gumagamit ako ng oras ko na hindi ko sila kasama. Hindi kami nagkakaintindihan. So, ayun, maganda talaga na,
kahit Involved. paano, nag-usap kami. Communication. Communication. Is the key nga daw. Tsaka it's din good na nag-open ka about social anxiety. Kasi it's an eye-opener. Especially sa mga, kahit di lang content creators, kahit anong ibang job. Like simple lang na, kunyari may work yung asawa mo, tapos dadaling ka sa Christmas party or ganun ba, di ba? Hindi ko mag-gets yun dati. Oo. Ano ba yun? Ay, bakit ba? Ano ba si mama? Ano problema? Ayaw mo Di pa ba? makamit yung mga cowork ko? Ano problema ba Mas ganun, din di ba? maintindihan. At least ngayon na conscious, di ba, sayo mo, naiintindihan. Gets na niya. That's good, yeah. So, kumusta naman si Ira as a mother? Maganda siya. Ay, inintay niyo talaga yung Sabi ko nga, kung makikita niyo yung normal na buhay namin, sobrang malayo niya dun sa normal na couple. Hindi ko alam kung ano yung normal na couple, no? Pero yung normal para sa amin is, yun, yung, meron kaming kanya-kanyang safe space sa ngayon. And Nice. nahirapan ako na na ibigay sa kanya yun nung una. Yun. Gusto ko lagi akong involved sa mga ginagawa niya. No? And as a partner, gusto ko na napaintindi niya sa akin yun. Ganyan. And then, as a mother, hindi rin siya yung tipo na hayaan niya kami na matulog ng hindi naligo. Ganun ka-strict, no? So, para sa akin, swerte din ako na yung asawa ko, though, ang tawag dito, mahiyain, alam ko Sarap na magluto, charot. alam ko na 100% suportado niya ako. And hindi ako magiging magaling sa mga bagay pagka hindi niya ako susuportahan ng ganun eh. So feeling ko malaking bagay Naging bagay. na sinusuportahan niya ako. And I'm really thankful for it, di ba? Ganda na message ni John. Kasi ako lagi ko yung sinasabi na na-experience ko rin na pag ini-involve mo yung asawa mo sa isang bagay, mas nagiging magaan lahat, di ba? Mas lighter, mas inspired Sobrang ka. cliche. Kasi pag nagtatrabaho ka, alam mo yung may gap kayo ng asawa mo, wala kayong communication, mahirap magtrabaho, di ba? Pero pag involve yung asawa mo, di ba? Tulad nito, yung asawa mo sa production team, diba? Para mas ginagana ka, mas light ang lahat. Wala kang iniisip na sakit ng ulo. Ang ganda ng message niyo. So, bro, medyo lumalalim na yung usapan, bro. Kailangan natin ng icebreaker, bro. Sige. Pero before that, fill in the blanks before tayo mag-break. Okay. So, Ira, fill in the blanks. Love is? Love is understanding each other. Okay, and John, love is? Pwede Tagalog? Sige. Pwede. Masarap. Masarap magmahal. Masarap na minamahal. Oo. At sabi niya na masarap. Dahil dyan, magbabalik ang The Nurse Nurse Show! At nagbabalik ang The Nurse Show! Kamusta? Ready na ba kayo? Hindi, muna. Mag-icebreaker muna tayo. Okay? So, dahil 9 years na kayong mag-asawa, so ngayon, mag-exchange of vows kayo in advance. In advance. Yes. Ganda Pero yan. may twist kasi bibigyan namin kayo ng words. Okay. Tapos dapat nyo gamitin yung words na yun sa Sa- renewal vow nyo. Di ba? Okay. Ready? Sino mauna? Bato-bato pick Siya. muna kayo. Topic. Pick. Yan. Oo na ka. Ikaw. Siya mag-decide. Siya maguna? Siya mga Sige, si John muna. So, dahil dyan, may na-prepare kami mga words. Okay, Mr. Mamula? Mamula. What's mamula? Like, reddish. Reddish. Mamula-mula. Mamula-mula. Me. Ihanda mo yung mamula-mula mong labi. Dahil sa akin lang yan. Yan. Anong next word? Next word is ipasok. Ipasok. Lahat ng kikitain ko, ipapasok natin sa bank account mo. Ah. Enjoy. Enjoy. Para enjoy nating dalawa. Yes. Nating apat pala, magiging apat na tayo. Magtatrabaho. Magtatrabaho ako. Pero magtatrabaho ka din. Para patas. And then, yung next word is kakainin. Ayan. Kakainin ko lahat ng niluluto mo. Yun. Balita ko masarap magluto. Masarap. Basta ako yung tumikim. Mamahalin. Ito kahit renewal to, pareho pa rin to nung dati. Mamahalin pa rin kita. Wow. Number Simula one. ng universe. Yes. Sabi mo dati. May sulat kasi siya sa akin. Mamahalin kita ng I love you this much. Tapos Okay. naka-drawing yung Universe. Yeah. Ibig sabihin, walang hangganan. And then, uupuan.
uupuan mo to mamaya. Sa lamesa kasi kakain kayo, di ba? Oo, upuan natin mamaya tapos paplanuhin natin kung what's next for us. Okay. Galing. Itawid. Matalino talaga to si John. Okay. Si ano naman, si Ano ano naman? Mahirap mag-isip ka. Mas maba ito ka, Ira. Hihiga. Sabi mo magtatrabaho tayo. Sige, trabahuhin natin yung future natin para pagdating ng retirement, hihiga na lang tayo sa maraming pera. Mas magaling ko lang. Next Hihiga word. sa maraming Next pera. word, masakit. Siguro thank you kahit masakit manganak, nandun ka lagi para magbigay ng support. Oo. Pagod. Thank you kasi minsan pag pagod na ako, nakaalalay ka lang. Wow. Ganun pala yun. Hilik. Yan, hilik, baka makarelate. Sino bang malakas sumilik? Sana Wow, wag ka yan. nang humilik. Malakas pa siya mahilig. Wow, yan Hindi, kahit humihilik ka, syempre, ikaw pa rin yung gusto kong makatabi. no, Ang galing. Magpa-vlogger na to. Oo. Mataba. Kahit sinasabi mong mataba ka, pogi ka pa rin para sa akin. Ayun na, no? Yun talaga yung Ako kasi nasa- pogi. Gagawa tayo ng paraan towards financial freedom. Wow! And the last word? Last word ba? Ulan, para uulan na ng salapi. Galing! Mariregular to, ginalingan. Ang galing. Alam mo bro. na yung content niya doon, lawa, pag ano. Magpakita ka Thank you, Ira. Galing ni Ira. Mariregular to, ginalingan mo. Ngayon naman, bro, So grabe bro, nakaka-inlove ang ano talaga, ang episode natin ngayon. sana ako din ma-inlove din ako, bro. Dating yan bro, dating yan. Oo. So, Ira, if may message ka kay John ngayong Valentine's, ngayong February, ano yun? Yung galing sa puso. Ano ba yung yung pinaka-recent na binanggit mo sa akin na, kasi nagbanggit ka sa akin na sabi mo minsan, may mga bagay ka na gustong sabihin sa akin, yung kahit yung mga simple things lang, pero parang feeling mo, hindi ako interested. Kaya sinasabi mo sa mga GC mo, sa social media, instead na sa akin. Well, ang gusto ko lang sabihin naman doon is, sabi ko nga sa'yo, always try kasi minsan iniisip mo na gano'n yung magiging reaction ko, malay mo hindi pala, maintindihan ko pala or matutunan ko na makinig pala. 'Di ba? Parang gano'n siya. Always try to ask me. Parang gano'n. Yeah. Ikaw naman, ano, Ikaw, John John. Karakit. Ako gusto ko lang na we can have more long drives together. Yes. Kasi alam ko na bad trip ka pagka lagi ako nasa phone. Yes. And the only time na hindi ako makapag-phone is during our long drives. Pero wag mo ako tutulugan para... Hindi, kasi marami akong gustong sabihin na sobrang clear ng utak ko pagka I'm driving, nakakapag-focus ako. And yun yung time na wala kang kaagaw. So, kung saan man tayo pupunta sa mga drives, let's go. Looking forward. Basta saan man pupunta basta magkasama. Hindi kasi kami nag-heart-to-heart talk ng usually ng sa bahay. Pero pag Tapos long lagi niyang drive, reklamo. Lang try kasi Yun walang yung phone time. and all. Oo. Marami akong ino-open up sa kanya na doon ko lang sinasabi during driving kasi no choice eh. Kuha niya yun yung 100% na nasa kanya ako eh. Balita ko may long drive kayo mamaya after nito. So, 2 hours. Sabi, ang ganda ng message nila bro. Dahil ang ganda ng message nila, may umiiyak sa ating production team. Narinig ko yung singot. anong ma-advise pa pala sa mga Yes. may mga lovers dito na sa ano, may sabay nangarap, sabay pumunta ng ibang bansa, ano. feeling ko walang perfect formula para dun kasi kanya-kanya tayo ng experience. Pero siguro ang ma-advise ko lang, be thankful na magkasama kayong nandito. So, kailangan nyo lang i-work up na mag-stay din kayo together na nandito. Kung nasan yung isa, dapat nandun din yung isa. Kasi sabi ko nga kanina, mahirap yung long distance. So, kung nandito na kayo pareho, wag nyo nang pangarapin na uwi ka na lang kasi para less yung gastos. Ganun. So, wag ganun. So, parang it takes two to tango naman. Eh, Jan naman, Jan, anong ma-advise mo sa mga asawa ng mga
Nurses bilang isang dependent. Sa akin, siguro pwede niyong kopyahin yung natutunan ko na us dependents, no? Tanggapin natin na sa ngayon, hindi naman porket na dependent yung tawag sa'yo is hindi ikaw yung bida, no? Kasi marami yung akala nila porket nasa supporting role sila as dependents, nakakababa ng ano nila yon, nakakabawa sa ego nila, ganyan. Isa kasi sa mga magiging way para maging successful sa UK is kailangan talaga magtulungan kayo, no? And you just have to play to your strengths. And kung like for example, kung ikaw independent, magaling ka dito, nasa kasunduan naman ninyong mag-asawa 'yun eh. 'Di ba? Kung ano yung sasabihin ng ibang tao, wala 'yun, no? Ang magiging proof lang naman na it work is kung nag-work siya para sa inyo. Hindi siya kailangan mag-work sa mata ng ibang tao. Kailangan lang niya mag-work para sa inyo. So, yan. At the end of the day, teamwork lang din naman talaga para sa pamilya yan. Ganda nun. Ikaw, bro. Anong message mo, bro? So, message ko lang to all the couples, lalo na yung mga nandito, mga kasal, ng family. Prayers, very important, bro. Lagi nyo ipagdasal nyo yung pangarap nyo. Sabay kayong magdasal. Ipagdasal nyo yung pangarap nyo for your family and communication. Napaka-importante. Tapos, pasensya and support pala. Support to each other. Kasi at the end of the day, kayong dalawa lang talaga magsasama. Ang anak nyo, lumalaki, iba-ibang phase yan ng paglaki ng bata. So, pag malaki na sila, may sarili na silang buhay, at the end of the day, kayong dalawa pa rin ang magsasama niyan. So, yun lang. Happy Valentine's Day to all. Happy Valentine's. Oh, bro. Ako naman, bro, I represent all the singles sa Valentine's, bro. So, it doesn't mean na you're single, hindi ka na pwede mag-celebrate ng Valentine's. Kasi I believe that the greatest love of all, sabi nga, di ba, is self-love, learning to love yourself, kanon. And also, hindi naman kailangan like, o kunyari, wala kang jowa or wala kang partner, meron namang family. Oh, naman. Meron namang friends, di ba? So, you can celebrate Valentine's together. Pero kung may gustong dyan, pwede naman. Pwede nga bubble. Pwede nga bubble. Hindi pa tapos ang February. So, yun. Yeah, yes. And yun, so thank you everyone. Ano pala, saan namin kayo makikita? Okay. Baka sa future, si Ira, nasa Para ano sa na Ira, pero si diba? John, saan ka namin? John, yes. Sa akin, hanapin nyo lang Rocket Engineer sa kahit anong platform. And soon may project ako, it's called Dinala sa UK, kung saan may mga pinupuntahan akong mga tulad ko na dinala sa UK. So that hindi lang naman puro kwento ko yung naririnig nyo, marinig nyo rin yung kwento ng ibang mga tulad ko na pinagdadala yung sarili at saka mga asawa dito sa UK. Yeah, so yan, hanapin nyo lang either Rocket Engineer or Dinala sa UK sa kahit anong platform. Podcast ba to, John? Hindi ko pa alam kung podcast yung Interview? tawag sa ganun Interview eh. sa Oo. Pero, yeah, depende sa oras kung gaano karami yung kaya kong i-alat na effort sa editing. Pero ang inspiration ko dito is yung mga tulad nila Karen Davila, mga Yeah. Pero, yeah, depende sa energy sa edit. Ganun. Good luck, yun. John. Ira, we hope to see you sa mga events. Huwag kang kami lang to. At saka nakabanding ka na namin. So, pag lalapit kami sa iyo, mag-hi kami. Sama ka, Ira. Okay. Yeah. Ano naman si Mrs. Pag na-anxious ka na, sabihin mo lang kay John. Pero I think John naman andyan to support you. Yeah. And unti-unti lang. It's okay to have anxiety kasi hindi ka na. Pero sanay-sanay na din. Yeah. Kung gusto mo, go lang. Kung ayaw mo, sabihin mo lang kasi yan. Thank you. Yes. Thank you, Ira. Ayun, guys. And meron pala kaming gift sa inyo, guys. Oo. Limited Limited edition. Ito. Thank you. The Nurse Nurse Show mug. Share na lang kayo ng Pahabol kapag. natin yung kay John. Pink kasi to for Ira. May isa pa niyan. Actually, sabi natin kay Ike kasi Oo. John, sabi namin kay Ike sa'yo. Pag nagkape ka sa work, Ira, dali mo yan. Pag uminom ka niyan, maalala mo tong natin sa podcast. Yes. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for having us. Thank you. Yun, so isa na namang napakagandang love story. Correct, yes. Yes, so guys, panoorin nyo ang aming episodes at support nyo, follow, subscribe The Nurse Nurse Show in all social media platforms. Our long form is on YouTube. So subscribe kayo guys, di ba? Wag lang kayong manood. Subscribe na rin. Yes, and follow nyo rin ako, EJ Abarientos and EJA Creatives for my photography. Ako naman, Siege Manto sa Facebook. Sa TikTok po, Siege Manto. Hindi po .Siege Manto. Siege Manto lang po. And Instagram, Siege Manto.
Again, this is the show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! For more interesting nursing stories, Please subscribe to the Nurse Show. Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is the Nurse Show. Dito ka belong.